What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Gusto niyo bang malaman kung ano ang disadvantage at advantage ng isang fuel injected na motor at yung carb type na motor? Yan ang pag-usapan natin sa videong ito. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Junri Salut, ang dating OFW na ngayon ay isa ng entrepreneur. Ngunit nung lumipas yung ilang taon, naglabasan itong mga fuel injected na motor. Ang fuel injected na motor ay napakadaming advantage naman po. Kaso nga lang, ang fuel injected ay meron din siyang disadvantage. Noon, yung motor ko ay carb type pa rin dahil sa napakahilig natin sa motor, kagustuhan natin magkamotor. Bumili tayo noon yung kapanahunan ng carb type, bumili rin tayo ng carb type na motor. Dahil sa ang bilis nagbago yung panahon, naglabasan itong mga fuel injected, which is yun yung kadalasang mga motorsiklo na makikita natin ngayon sa kalsada. Bumili rin tayo para makapag-experience tayo kung ano din ako ng dalawang klaseng motorsiklo, carb type tsaka fuel injected. Kaya si-share ko sa inyo ngayon kung ano ang advantage at disadvantage ng carb type at fuel injected na motorsiklo. Isa sa disadvantage ng fuel injected is mas mahal ang fuel injected kaysa carb type. Bakit mahal? Bakit mas mahal ang fuel injected? Ang mga piyesang nilagay o install ng kumpanya sa isang fuel injected na motor ay napakataas ang teknolohiya. Medyo angat or high-tech ang isang fuel injected. Isa sa disadvantage ng fuel injected is komplikado ang sistema. Bakit komplikado ang sistema ng fuel injected? Dahil sa napakataas na antas ng teknolohiya na in-install nito ng kumpanya, mahirap siyang ayusin. Yun nga, mataas yung or high-tech na teknolohiya ang in-install sa fuel-injected na motor. Napaka-komplikado ding ayusin, lalo na't wala tayong mga aparatos na pwede nating gamitin doon, isalpak doon na siya na yung magre-reading doon sa ano yung sira. Napakahirap talagang ayusin. Gawa nung ang mga naka-install o ang nagkukontrol sa isang fuel-injected na motor ay computerized. Kung wala tayong scanner or diagnostic tools na pwede nating isalpak or ikabit doon sa tinatawag na ECU, mahihirapan din tayo. Kaya mahirap magkumpune ng fuel-injected na motor. At ang fuel-injected na motor ay mas madaling maapektuhan ang electrical issue. Ang isang fuel-injected na motor, ang sistema ay umaasa sa mga electrical sensor. At ang mga kuryenteng kagamitan na mas madalas maapektuhan ang mga electrical issue tulad ng short circuit, malfunction ng mga sensor, yan ang isa sa i-detect pag wala tayong aparatos. Ngayon, tatalakayin natin ang advantage ng isang fuel-injected na motor. Ang fuel-injected na motor ay equal ang binibigay nilang ratio ng hangin at saka ng gasolina. Kaya nagbibigay ito ng magandang combustion sa makina. Mas mababang potensyal ng pagkasira ng engine. Sa advantage ng fuel-injected na motor ay mababa ang konsumo sa gasolina. Sa advantage ng fuel-injected na motor ay maganda ang combustion. Bakit maganda ang combustion ng isang fuel-injected na motor? Dahil sa ang fuel-injected na motor, control nito ay isang computer. Kung tawagin ay ECU. Ang bigay ng gasolina at ang bigay ng hangin, higop ng hangin papunta sa combustion chamber ay equal. Isa rin sa advantage ng fuel-injected na motor ay madaling ma-detect or madaling matugunan kung ano ang sira nito dahil sa fuel-injected na motor ay computerized. Isa sa advantage ng isang fuel-injected na motor ay yung mabilis ang response ng makina. Dahil ang isang fuel-injected na motor ay may mas mabilis na response sa pag-atake ng throttle kaysa carb type. Isa pa sa kagandahan ng fuel-injected na motor ay mas madali siyang ma-identify kung ano yung problema. Anong
meron tayong aparatos o tinatawag na diagnostic tools na pwede nating isalpak doon mismo sa computer o sa tinatawag na ECU ng motorsiklo para ma-detect or ma-identify natin kung ano ang sira. Yun ang mga nakikita kong advantage ng fuel-injected na motor. Yun yung advantage at disadvantage na isang fuel-injected na motor. Ngayon, dadako tayo sa decarburador, carb type na motorsiklo. Ang kagandahan sa carb type na motorsiklo ay madaling ayusin, madaling kumpunihin kahit pag-aralan mo, kahit pagpraktisan mo yung carb type na motor, hindi ganun kakomplikado. Isa sa kagandahan ng carb type na motor ay napakamura ang mga piyesa nito, abot kaya ng ating bulsa. Ang carb type na motor ay mas madaling ayusin ang karburador kaysa fuel injected. Ang karburador kasi tulad ng mga clog, paglilinis ng karburador, pag-a-adjust ay madali siyang gawin, hindi katulad ng fuel injected na motor. Isa sa kagandahan sa carb type na motor ay madali natin siyang i-modify. Kahit anong gusto mong gawin dyan sa makina o sa karburador, pwede nating palakihan ng klase ng karburador or madali nating i-adjust. Kaya yun ang isa sa kagandahan ng carb type na motor. Ngayon, ang disadvantage naman ng carb type na motor ay mababang efficiency. Ang karburador ay hindi accurate ang bigay o konsumo ng gasolina. Kaya isa sa disadvantage ng decarburador ay mas mahirap siyang kontrolin. Mas mahirap kontrolin natin yung tunog ng makina. Lalo na sa sitwasyong pagtaas at pagbaba ng throttle. Isa sa disadvantage ng decarb na motor ay napakasensitibo nito lalo na sa mababang altitude ng temperatura. Kaya maaring magkaroon ng issue sa unang pagpatakbo o unang pagpaandar gawa nung yung karburador ng isang decarb type na motor ay napakasensitibo. Bukod pa rito, isa sa mahirap sa decarb type na motor, lalo na't ginamit natin sa matataas na altitude na lugar, ay ang presyo ng hangin. Nag-iiba rin yung tono ng karburador pagka medyo mataas ang presyo ng hangin ng isang lugar. Yun lamang po ang nakikita ko mga disadvantage at advantage na isang fuel injected at decarb type na motor. Pero naniniwala pa rin ako na sa panahon ngayon mas mainam at mas maganda gamitin ang fuel injected na motor. Dahil sa ang kagandahan din sa fuel injected na motor sa panahon ngayon ay yun na yung madalas nating nabibili sa market. Lalo na pagdating sa mga piyesa, ang fuel injected na motor ay mas madali tayong makabili. Yun yung nasa market ngayon. Ang pinakakalaban lang naman natin dito ay ang pagpa-maintenance, pero madami na ngayong mga motorcycle repair shop na may mga gadget or may mga tamang tools para ayusin ang isang fuel injected na motor. Kaya kung isa ka sa nagmamay-ari ngayon ng kahit anong klaseng motor, ingat pa rin palagi. Kailangan pa rin nating maging responsable pagdating sa kalsada. Kinakailangan din nating magsuot ng mga safety gears and safety helmets kung tayo ay aalis gamit ang isang motorsiklo. At lalong-lalo na, kailangan din nating ingatan yung ating motor. Kailangan nating linisan. Kaya kung ikaw ay hirap na linisin at tanggalin ang mga grasa at mga dikit na alikabok, meron akong isang produkto dito na kung tawagin ay degreaser. Pag ito ang ginamit mo pang linis sa mga dumi ng makina, lalo na sa mga CVT, at siguradong tanggal yan pag ginamit mo itong degreaser na ito. Gawa namin itong produkto na to. Kaya kung nagustuhan mo itong produkto namin na to, pwede mo akong i-direct message sa page namin or sa aking Facebook. Mag-order lang kayo. Ito ay napakagandang pangtanggal at panglinis sa mga
part ng ating mga motor, lalo na sa makina, CVT at sa mga kadena, sprocket, ito ang mas maganda. Hanggang dito na lang guys. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share and follow and subscribe to my YouTube channel. See you next time. Bye bye.